Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ng News 5. Tungkol ito sa pagsampa ni Senator Risa Hontiveros ng cyber libel complaint sa Prosecutor's Office sa Manila laban kay Karine o Michael Maurelio. Yon, sinampahan na siya ng cyber libel. At ito, may bloodbath na tayong mapanood si Atty. Topacio ba, di ba naghamon siya kay Senator Risa na sampahan niyo ako ng kaso, Senador Risa, para mailabas ko ang aking mga ebidensya. O ito, sinampahan na ni Senator Risa ng cyber libel complaint si Atty. Ferdinand Topacio. Ito na yung kopya ng Republic of the Philippines, Department of Justice, City of Manila, Office of the State Prosecutor. Okay. Ana Teresa Navarro Hontiveros Baraquel, complainant. And then respondent Michael P. Maurelio. Yon. Si Karine, ito na, si Karine. So, sa isang papeles, nag-iisa lang si Karine. Tapos, sa isang papeles din, ito, Ana Teresa. So, separate sheet o separate complaint itong reklamo laban kay Atty. Topacio. Ana Teresa Navarro Hontiveros Baraquel versus Atty. Ferdinand Topacio at yung mga vloggers. I-separate ko na lang na vlog, pagpapaliwanag yung mga vloggers. Dati 12 na vloggers, ngayon medyo bumaba. Okay. So complaint affidavit. Yan, nandyan yung mga Anyway, so napagbigyan na itong kahilingan ni Atty. Ferdinand Topacio nga sampahan nyo ako ng kaso. O yun, sinampahan. So, to me, hindi, kasi batikang abogado na itong si Atty. Topacio. Puros mga malalaking kaso ang hinahawakan niya. So ito ngayon yung pahayag niya sa kanyang programa, ano bang istasyon yung programa niya, it's a pattern already. 3 beses na daw Pangatlo na itong kay Karine. Isa dyan yung Parmali, isa dyan yung kasama niya si former Congressman Jing Paras. So 3 beses, it's a pattern. Anyway, magkakaalaman. Ang problema lang dito, once na nasa korte na, magiging tahimik na. So hindi pala tayo hindi tayo makakapanood. Akala ko makakapanood tayo ng bloodbath. Ngayon lang simula. But once na isampa, depende pala sa prosecutor. Kung makakita siya ng probable cause, isampa sa korte. Pag hindi naman, i-dismiss kagad. Yun, pwede nating malaman kung may sasampa na kaso sa korte. Ito kasi sa piskalya pa lang. Ganyan po ang ating sistema. So required si Atty. Topacio, si Karine na mag-submit ng counter affidavit. Pag-submit ng counter affidavit, ma-furnishan
sina Senator Risa, mag-reply sila. Yeah, reply. And then yung reply ni Senator Risa, paparnisan sina Attorney Topacio at itong si Karine, mag-counter reply. O yun. After that, for resolution na ng piskal, depende na sa piskalya kung probable cause. Ngayon hindi na probable cause eh, tumaas na yung standard, certainty of conviction. Kasi nung una probable cause, maliit lang na konting hint lang na baka nagawang krimen, yun isampa na. Sa dama ng naisasampang kaso sa korte, nagkakaroon ng backlog sa korte, ang daming So itong panahon ni Secretary Boying Rimulya, para hindi naman mapuno ang kaso ang ating mga korte, tinaasan nila yung standard ng tinatawag na certainty of conviction. So mas malakas na ebidensya ang kailangan. So kay Attorney Topacio, tingin ko walang problema niyan, kayang-kaya niyang depensa ng kanyang sarili, abogado eh. Si Karine, Michael Maurilio, I believe bago siya nagsalita, nakahanda na rin yung kanyang mga abogado. Expected na yan kasi napaka malaking pasabog yung sinabi niya. So dapat maano siya, may convincing proof niya na yung mga sinasabi niya is Kasi kung wala ay mahulog siya sa cyber libel talaga. Mapaparusahan. But tingin ko may sinasandalan na malaking tao si Karine. Hindi siya basta-basta lalabas ng ganon, magsasalita. Kasi binabangga niya isang senador eh. Mabigat yung kanyang paratang. So bago niya ginawa yon, mayroon na siyang assurance. Ang kanyang future, finances ba, at yung kanyang legal battle, ito na nga. So good luck Karine and Attorney Topacio sa laban nyo kay Senator Risa Hontiveros. The voice of the people is the voice of God. Ang sabi ng survey, 80% ng mga Pilipino pabor sa impeachment. Ano ibig sabihin? 8 sa bawat 10 humihiling ng impeachment. So ano ang kinatatakot nila? So bago po natin tawagin ang susunod na magkamadin po natin mula sa Manila chapter, sila Ma'am Berninia Tejares Guerrero Group. Ang susunod na tagapagsalita ay ang boses at bangungot ng mamamayan sa ilalim ng rehimeng Duterte na nagsusumika ay si kasamang Randy De Los Santos, petitioner ng unang impeachment group, Chu Hindi